So nasa part 2 na po tayo, which is yung third to fifth word nga po ng ating Panginoon. So yung third word nga po ng ating Panginoon is about relationship. Bago nga po pala tayo magpatuloy is manalangin po muna tayo for wisdom and understanding sa pagpapatuloy nga po nitong ating pag-aaralan. So let us pray po muna, humingi po muna tayo sa Panginoon ng karunungan at katalinuhan sa pag-aaral nga po ng kanyang mga salita. So let us our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Father God. Lord, we humble ourselves before you nga po, Father God. Lord, kami nga po ay nagpapakumbaba, Lord. Lord, at nagpapasalamat nga rin po sa opportunity, O Lord, na makapag-aral nga po muli ng inyong mga salita, O Lord. And Lord, pagkalooban nyo nga po kami ng godly wisdom and understanding. Study your words nga po, Father God. Lord, maraming salamat nga po sa na magamit nyo nga po ako bilang daluyan ng inyong mga salita, O Lord. Tanging mga words nyo nga lang po ang mamutawi sa aking bibig. Kayo nga po ang aming may purihan at pasamba nga po, Lord. Lord, open our spiritual hearts, spiritual ears sa pakikinig nga po ng inyong mga salita, O Lord, about sa inyong nga pong last words sa krus ng Kalbaryo nga po, Lord. Maraming salamat nga po, Father God. So nga po aming dalangin, in Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. And so yun nga po, yung first and second word is about forgiveness and salvation. Yung third word naman po ng is about relationship nga po. So ang sabi nga po dyan ng ating Panginoong Jesus, so woman, behold your son. Then he said to his disciple, behold your mother. So yung woman po rito ay represent by yung kanyang earthly mother nga po na si Mary. At yung tan nga po na tinutukoy ito ay yung kanya nga pong disipulo at malapit na kaibigan nga po na si Apostle John. Ang context nga po nito, ito nga po sa John 19:26 to 27. So ito po yung context nito. So when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, so si John the beloved, so he said to his mother, woman, behold your son. Then he said to the disciple, yun nga po si John, behold your mother. And from that hour, the disciple took her to his own home. So yan po yung context nitong third word ng ating Panginoon about relationship nga po. So yun nga po, woman referring to his earthly mother Mary, and son referring to his disciple and close friend nga po na si John the Beloved. So yun nga po, nabanggit ko nga po kanina na nasa state of agony or extreme physical and mental suffering nga po dito ang ating Panginoong Hesus. Ngunit yun nga po, hindi niya pa din iniisip ang kanyang sarili. Ang inisip niya pa din po is yung welfare or yung kapakanan ng kanyang mother. So upang may titingin nga po sa kanya hanggang sa pagtanda nga po o sa mga araw habang siya nga po ay nabubuhay. Kaya inihabilin niya nga po ang kanyang earthly mother or yung kanyang nanay na sa isa nga po sa kanyang disciple, yun nga po si John nga po. So inabilin nga po, and then hinabilin niya rin po si John sa kay Mary din po. Sabi niya rin po dito, then he said to the disciple, woman, dito pa pala, he said to his mother, woman, behold your son. Then he said to the disciple, behold your mother. So hinabilin niya nga po sila pareho sa isa't isa. So yun po, for sure nga po, that time and that moment, as mother, nasasaktan din po emotionally si Mary dahil nakikita niya nga po yung kanyang anak ay na of agony habang nakapako sa cross.
So kung ikaw nga po yung nanay or ikaw yung magulang, di ba, talagang napakasakit nito na mawi-witness mo na nagsasuffer ang iyong anak. But then, yun nga po, Mary nga po was losing a son during that time, but she gained a savior nga po. So kahit nga po siya nawala ng nagkaroon naman po siya at tayo nga po ng tagapagligtas. So he died nga po to save us from all our sins nga po. And then yun, bakit nga po kay John hinabilin at hindi sa kanyang mga half-brothers? So may mga half-brothers po ang ating Panginoong Hesus, kanyang mga earthly half-brothers. So kaya po hindi hinabili ng ating Panginoon sa kanyang mga half-brothers ay hindi nga po sila naniniwala sa ating Panginoon that time. So mababasa nga po ito sa John chapter 7 verse 5. Sabi po doon, for even his own brothers did not believe in him. So that time nga po ay hindi pa naniniwala o mananampalataya ang kanyang mga kapatid sa kanya. So later na lang po sila naging believers. Naging believers pa rin po sila after nung resurrection ng ating Panginoong Hesus nga po. At si John nga po, that time, siya nga po yung pinakamalapit sa ating Panginoon nga po. Kaya kay John niya nga po hinabilin si Mary. Ngunit nung inaresto nga po at ginadya ang ating Panginoong Hesus ay wala po doon si John. So mababasa nga po natin sa Matthew chapter 26 verse 6, then all the disciples left him and fled. So lahat nga po ng kanyang disipulo ay iniwan siya at nagsitakas nga po, including John nung inaresto nga po ang ating Panginoon. Dahil sila nga po ay mga natakot and they felt ashamed din po. So ngunit si John nga po ay bumalik. So binalikan niya nga po ang ating Panginoong Hesus habang yun nga po nakita niya na nakapako sa krus ng Kalbaryo. So nagpunta nga po siya doon sa Calvary. So lahat nga po ng disipulo is nagsitakas nung inaresto ng ating Panginoon. Si John nga lang po ang bumalik din nung nakapako na ang ating Panginoong Hesus. At yun nga po, hindi nga po siya kinwestiyon ng ating Panginoon na bakit mo ako iniwan. So, kundi binigyan niya po siya ng responsibility. So, inihabilin niya nga po ang kanyang ina na si Mary. At yun nga po, tinanggap nga po nito ni John yung responsibilidad nga po na to take care o nga po at alagaan nga po si Mary nga po. So, ang sabi nga po dyan, and from that hour, the disciple took her to his own home. So, naging mother and son na po sila in Christ. Yun nga po, naging spiritual family nga po sila. Ganon din po sa atin mga kapamilya, kapag may relasyon na nga po tayo sa Panginoong Hesus ay hindi niya nga po tayo pababayaan. Kagaya na nga lang po nito, mas iniisip niya nga po yung ina niya at si John, hindi niya nga po inisip yung kanyang kalagayan. Mas inisip niya nga po yung kapakanan at kalagayan ng kanyang mother at yung kanyang matalik na kaibigan, si John the Beloved. So, yun nga po ang pangako sa atin ng Panginoon na He will never leave us nor forsake us. So kahit ano pa man po ang mangyari, hindi niya po tayo iiwan at pababayaan. At makikita nga po natin dito na kahit nagkasala nga po tayo dati sa ating Panginoon, so kagaya na nga lang po ni John na iniwan niya ang ating Panginoong Hesus noong inaresto at ginadya siya. Ngunit bumalik nga po si John at nagpakita nga po siya sa ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, doon sa Calvary. So hindi nga po siya
kinwestiyon ng ating Panginoon, bagkus open arms pa din niyang tinanggap si John at binigyan niya nga po ito ng responsibilidad na pangalagaan ang kanyang mahal na ina. So yun po yung nagkaroon po sila ng spiritual family nga po. So ganun din nga rin po sa atin, kahit nagkasala nga po tayo dati sa ating Panginoon ay kung tayo nga po ay lalapit sa Kanya at hihingi ng kapatawaran ay open arms nga po tayong tatanggapin at patatawarin at tayo nga po ay magre-repent sa ating mga kasalanan nga po. So kung matatandaan po natin yung kwento nung prodigal son. So yun nga po, ganun, open arms pa rin po siyang tinanggap ng kanyang ama kahit na siya ay lumayo. Ngunit nung nanumbalik po siya, ay tinanggap pa rin po siya, open arms ng kanyang ama. So ganun din po sa atin na tayo nga po ay napapalayo sa Panginoon, but then kung tayo nga po ay babalik, pa rin po tayong tatanggapin. At yun nga po, meron din tayong responsibility bilang isang Kristiyano na pangalagaan nga po natin ang bawat isa kapag meron nga po tayong mga kapamilya na alam natin yun nga po na napapalayo sa Panginoon ay tayo nga po ay gagamitin ng Panginoon upang tayo nga po ang manghikayat nga po sa kanila upang bumalik nga po sila sa Panginoon. So upang hindi nga po sila maligaw ng landas nga po dahil sila nga rin po ay ating spiritual family. So yun nga po, may relasyon po tayo sa kanila. So yun po yung third word ng ating Panginoon about relationship. And then yung pang-apat naman po na sinabi ng ating Panginoon is about abandonment nga po. So mababasa nga po natin yan sa Book of Mark, chapter 15, verse 34. Ang sabi nga po dyan ng ating Panginoon, and at the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? So yan po yung pang-apat o fourth word ng ating Panginoon. So yung context nga po nito is dito nga po sa verses 33 to 34. Yung context nga po nito, ito nga po, at noon, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. So yung 9th hour nga po is 3 in the afternoon nga po yan sa ng mga Hudyo. So ang tawag nga po nila sa 3 o'clock is 9th hour. So yan po yung tawag ng mga Hudyo, mga Jew. So yun nga po, at 3 o'clock dumilim nga po yung paligid. Darkness came over the whole land. So dumilim po yung paligid nung ikatatlo ng hapon nga po. At binanggit nga po ng pasigaw. So ang sabi po diyan, with a loud voice. So pasigaw ng ating Panginoon, Eloi, Eloi, lema sabachthani. So which means, my God, why have you forsaken me? So that moment nga po, our Lord Jesus Christ felt abandoned by God the Father. So bakit niya nga po naramdaman na parang naabandon nga po siya ng God the Father? So ano nga po bang meaning nito? Na bakit naramdaman niya yung pag-abandona? Dahil that time nga po, that moment, our Lord Jesus Christ bore all our sins. So He carries all our sins that time. So the fullness wrath of God nga po para sa kasalanan ay binuhos lahat kay Jesus Christ. Kaya that time nga po, He felt abandoned because God and sin cannot be joined together. Kaya naramdaman nga po ng ating Panginoong Hesus
na he felt abandoned because he is carrying all our sins. At si God at sin, so hindi po pwede ang magkasama because God is holy. And Jesus Christ that time carrying our sins. Inako niya nga po lahat ang ating mga kasalanan upang tayo nga po ay maging righteous sa paningin ng God the Father. Kaya he felt abandoned dahil God the Father and sin na kine-carry ng ating Panginoong Jesus that time, hindi po pwede silang magsama dahil God is holy nga po. So Jesus Christ bore all our sins. Kaya siya nga po ang ating Savior and ang ating Redeemer nga po. So, amen. So, ganun din po sa ating mga tao, di ba? Pakiramdam natin na ang layo ng Panginoon sa atin sometimes. Hindi natin maramdaman yung presence niya. Dahil tayong mga sins o kasalanan na hindi pa natin sinusurrender sa Kanya. Kaya, we felt, yun nga po, we feel na malayo ang Panginoon dahil tayo nga po ay nagpapatuloy pa rin sa mga past sins, or hindi pa natin let go yung mga sins natin. So, kaya nararamdaman natin na parang ang layo ng Panginoon sa atin. So, dahil si God and sin, talagang hindi po pwede yan magsama dahil God is holy. So, yun nga po, kailangan ang sin yung nagsisilbing hindrance o balakid nga po para nga po tayo mapalapit sa Diyos. Kaya kailangan po nating isurrender and we need to repent our sins upang makakilos nga po ang Panginoon at banal na Espiritu nga po sa ating buhay nga po. Ngunit, yun nga po, ang ating Panginoong Yesus ay wala po siyang kasalanan. So, na-feel niya nga po yung abandonment ng God the Father dahil yun nga po, He is carrying our sins that time. He bore our sins. Kaya on that moment, He felt that God abandoned Him dahil ang sin at si God ay talagang hindi nga po pwedeng magsama. God is so holy nga po. Kaya grabe nga po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus dito, na talagang napasigaw nga po siya, napaiyak nga po siya ng malakas, napasigaw nga po siya na, my God, why have you forsaken me? Kaya yun nga po, we need to be grateful always sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus nga po para sa atin. Kaya lagi po tayong magpasalamat sa Kanya, lagi po tayong maging grateful dahil grabe nga po yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin upang tayo nga po ay magkaroon ng righteousness sa paningin ng God the Father. And so, yung fifth word naman po ng ating Panginoon ay about distress. So, 2 words lang po ito. Sabi niya nga po dyan, I thirst. So, nauuhaw po siya. So, yan po yung fifth word. So, kahit nga po itong 2 words na ito is meron po itong meaning at meron po itong purpose. Kahit nga po 2 words lang yan na nabanggit ng ating Panginoon, may meaning pa rin po yan. And ang context ko, Excuse me. so nga po, after this, Jesus, knowing that all was now finished, said, I thirst. A jar full of sour wine stood there, so they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. So, yan po yung context. So, nagsalita nga po ang ating Panginoon na nauuhaw nga po siya. I thirst, at pinainom nga po siya ng sour wine o vinegar wine nga po. So ano nga po bang meaning o significance nitong sinabi ng ating Panginoon na I thirst? So nabanggit ko nga po kanina, Jesus' last words nga po was not just about any last words.
So his words are powerful, purposeful, and authoritative. Everything that Jesus said and did in the Calvary ay may meaning and purpose. So lahat nga po ng sinabi at nangyari dito sa Calvary ay may kahulugan nga po at purpose. Kahit itong two words na ito, yung ithers, ay may meaning and purpose. Ang purpose nga po nito ay to fulfill the prophecy nga po na mababasa nga po sa Psalms chapter 69 verse 21. So yun nga po, prophecy nga po yun. Yung nangyari na yon at pinulfill nga po ito ng ating Panginoon. Ang sabi nga po dyan, and for my thirst, they gave me sour wine to drink. So, na-fulfill nga po yung prophecy na ito sa Psalms na naisulat nga po 100 years ago nang dumating nga po ang ating Panginoon at pinulfill niya nga po ito dito sa kanyang fifth word nga po. So ito nga po yung purpose nito. To fulfill this prophecy nga po, itong fifth word ng ating Panginoon. And another interpretation nga po ay nasabi nga po, kaya nasabi ng ating Panginoon na I thirst dahil He is still 100% human. He is entirely God and entirely human nga po. So sa kabila nga po ng pinagdaanan niya, ilang oras siyang nagbuhat ng cross, so hinagupit, hinampas ng latigo, so tas nilagyan pa nga po siya ng koronang tinik sa ulo. So madaming dugo nga po ang nawala sa kanya habang siya nga po ay nakapako. So yun nga po, nabanggit ko dati na may napanood po akong video noon na pinag-aralan nila kung anong mangyayari sa katawan ng isang tao during crucifixion. So may video po yun sa YouTube na nag-study po sila na kung anong mangyayari sa katawan ng tao kapag nakapako nga po sa cross. So yun nga po ang sabi doon, yung lungs ay magko-collapse and yung heart ay unti-unting manghihina and it will result din po to extreme dehydration. So, na-experience nga po ito ng ating Panginoon, yung extreme dehydration. Kaya ito nga po yung nararamdaman or na-experience ng ating Panginoon that time. So, kaya nasabi niya na I thirst then. Dahil He is still 100% human that time. At yung pag pinako ka sa cross, yung katawan mo will experience extreme dehydration. So kung iisipin nga po natin kapag sa atin nangyari talaga to, 'di ba, na tayo talagang napakahirap at masakit. So yung crucifixion nga po talagang magreresulta ng extreme dehydration, kaya nagsalita nga po ang ating Panginoon na I thirst. So isa lamang po itong interpretation nitong text na ito. So yung first interpretation nga po yung fulfillment ng prophecy, and then yung second yung kaya nabanggit nitong ating Panginoon dahil siya nga po ay still 100% human and 100% God nga po that time. Grabe nga po yung pinagdaanan ng ating Panginoon. Grabe nga po yung na-experience ng ating Panginoong Jesus. So kung i-imagine po natin na nandun tayo that time na we-witness natin na nakapako yung ating Panginoong Jesus, di ba? Talagang maaawa ka. But then, yun nga po, sa sobrang pagpapahirap sa kanya, sa pangungutya sa kanya, sa sobrang kasakitan na pinadanas ng mga tao sa kanya, but then He is willing to take it all. So talagang willing siya to take it all. Dahil ganun niya nga po tayo kamahal at ganun nga po siya kabuti. Ganun nga po nag-uumapaw ang pag-ibig niya nga po sa atin. Kaya sa atin nga po mga kapamilya, sa atin nga pong mga fellow believers, so ang response naman po natin sa kauhawa ng ating Panginoon is tayo naman po ay mauhaw sa kanyang mga salita. So magkaroon po tayo ng kauhawan din sa paglilingkod sa kanya.
Kagaya nga po nung testimony ni Ate Lucy at Kuya Dan. So, ginamit po sila ng Panginoon. Nagkaroon po sila ng kauhawan sa paglilingkod sa kanilang mga kapamilya nga rin po na makapakinig at makilala nga po ang ating Panginoon. So maganda nga po yung response nila na sa pagtawag ng Panginoon sa kanila. So praise God po. So yun nga po yung conclusion nga po nitong ating pag-aaral. Yung third word nga po is about relationship. So hinabilin niya nga po kanyang earthly mother sa kanyang disciple na si John as spiritual family nga po. So, and then yung fourth word nga po is abandonment. So, na experience nga po or naramdaman nga po ng Panginoong Hesus na na-abandon na siya. Dahil, yun nga po, He is carrying our sins that time. And then God and sin cannot be joined together nga po. Kaya there is feeling na abandonment nga po. And then yung fifth word nga po is distress, na nauhaw nga po ang ating Panginoon. So it is fulfillment nga po ng prophecy sa Psalms na and for my thirst they gave me sour drink. So ito nga po, a jar full of sour wine stood there. And then yung second interpretation nga po sa I thirst ay yun nga po, our Lord Jesus is still 100% human and 100% God that time. But then yun nga po, yung habang nakapako nga po siya sa cross ay na-feel niya nga po yung extreme dehydration din dahil he's still human. Kaya nabanggit niya nga po yung I thirst nga po. Nga po, dito na po muli magtatapos ang ating pag-aaral. So, let us pray po for yung closing nga po nitong ating pag-aaral. Yes, Lord. Manaming Diyos na dakila at mapagmahal, na may lalang ng langit at lupa, pinupuri ka nga po namin at pinapasalamatan ng Father God. Kami nga rin po, Lord, patuloy nyo nga pong equip, palaguin sa inyong mga Lord, at lumalim pa nga po ang aming relasyon sa inyo, Lord. Gabayan nyo nga po kami, O Lord, sa araw-araw nga po, Lord. Samahan nyo nga po kami, O Lord. Maraming salamat nga po muli, O Lord, sa napag-aralan nga po namin. Maraming salamat nga po sa sakripisyo, O Lord God, ng inyong bugtong na anak. Yes, Lord. Pagligtas, O Lord God. Maraming salamat nga po sa inyong grasya, sa inyong kawan na nag-uumapaw sa amin, O Lord. Yes, Lord. Maraming salamat po, Lord. And tinataas nga rin po namin yung iba pa nga pong miyembro ng aming pamilya na hindi nga po nakadalo, Lord, na Lord, bigyan nyo nga po sila ng time and touch their hearts, O Lord God, upang Lord, makasama nga po muli namin sila rito, O Lord God. Yes, Lord. Sila kung nasan man po sila, O Lord, i-bless nyo nga po ang bawat isa, O Lord God. Maraming salamat nga po, Lord. Ito nga po aming dalangin. His mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen.